Umaalingaw-ngaw sa auditorium na ito sa Pulupandan, Negros Occidental ang pamilyar na ingay ng mga hinahalo-halong tiles sa mesa. Ang paboritong libangan ng mga lolo't lola natin noon na nagbabalik ngayon. Chow! Pong! Kong! Mahjong! Welcome sa kanilang first ever Mahjong Open. Sino kaya ang totodas? Bago nyo pa raw sila ikanta o isumbong sa mga pulis, gusto lang nilang linawin na ang kanilang pamahjong tournament hindi raw sugal. Wala raw kasi ritong taya o pusta. Pero ang players may paglalaban ng premyo mula sa kanilang LGU na siya raw organizer ng palaro bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng kanilang fiesta. Under the illegal gambling law, it should not be allowed. Special occasions with authority and permission and the proper coordination, like the tournament and celebration of the fiesta, it was allowed. 5 grupo ng players na may tig-4 na miyembro ang pumasa. Sa bawat grupo, isa ang tatanghaling panalo at mag-uuwi ng 2,000 pesos. Ang mahjong nilalaro ng 4 na manlalaro gamit ang 144 tiles na may iba't ibang simbolo at numero. Every player, gagawa sila ng kanilang wall para every player mayroon silang 16 tiles. Ang layunin, makabuo ng kombinasyon ng 3 sets at isang pares. Mayroon kang set. Example, be 1, 2, 3. Then you have another set. Mayroon kang 6, 7, 8. Mayroon bambo, mayroong balls, mayroong character. Ang mga set maaring pong o 3 magkakaparehong tiles, chow o sunod-sunod na numero sa iisang suit, at kang o kong o 4 na magkakaparehong tiles. Sa bawat ikot, kukuha at magtatapon ng tiles ang mga manlalaro hanggang sa may makabuo ng kompletong kombinasyon at makapagdeklara ng mahjong o todas. Sa 5 grupo, nasa mesa raw na ito ang spotlight. Dito kasi nakaupo ang pinakamatandang mahjongera sa Pulupandan, ang binansagang The Grand Matriarch. Ang 89 anyos na si Lola Emma. Ang ako nga naluyagan, mahjong. Dahil natawag na nga, ligla nga kwan mo, ng kalipayan. Ang pagmamahjong, bahagi raw ng kanilang family tradition. The age of grade 6, kaupag ko mga pakisahan ko, mga parents ko, nagugwang kami sa mahjong tuon. Kung ang iba, tahimik at focused pag naglalaro, kabaliktaran daw si Lola Emma. Ciao! Ciao, ciao, King. Ginadyo ko na sila. Masansa nga, ay, ako nga, yuki rin, 3 kabilog ko. Pati kayo wala gani. Pero wag daw siyang pakampante. Ang barangay health worker kasing si Fen, hindi raw siya pagbibigyan kahit senior na siya. Si Fen, nagmula raw sa pamilya ng mga mahjongero at mahjongera. Minsan, pinapaupo ako ng isang tita ko sa gilid niya. Dapat daw ako matuto para pag may mga event, mananalo ako. Siyempre, ililibre ko yung mga friends ko. Sa unang ikot, si Fen ang unang nakabuo at nanalo. Oh. Pero ang lola nyo, tila inaalat. Hindi pa rin siya nakakapuntos. Sa ikalawang ikot kasi, ang pinakabata sa mesa na si Gilbert naman ang tumodas. 1 ball. Ang Gen Z na si Gilbert, self-taught mahjongero raw. Natuto lang maglaro sa pamagitan ng isang app. Sinubukan ko at habang tumatagal doon na po ako natututo. Di naman po ako nag-a-addict, nakokontrol ko po. Pero ang hadlang daw sa pangarap niyang ito, si Marites na siya namang namuro sa mga sumunod na ikot. Lagi akong pumunta sa mga lamay, tinatawag kami na mga mahjong.
ang paglalaro ng mahjong. Paraan daw ni Marites para makaiwas sa Alzheimer's disease. Sabi ng doktor, na pag mag-senior ka na, palagi ka na lang magmamadyong. Kahit na kayo na lang mga pamilya-pamilya, at least maandar yung mind mo. Ang mahjong ay makakatulong sa pag-prevent ng dementia. Meron siyang physical, wherein yung patient tinatouch niya yung mga pyesa. Meron din siyang analytical, nag-strategize yung pasyente. At saka meron din siyang social interaction kasi he tries to be competitive. Pero buenasin kaya sa laro si Marites? Ang laging hinahanap-hanap ng mga nagmamadyong, Manila paper at baby powder. Gagamit kami ng polvo para maging madulas pag maghawak ka ng tiles. Pero ang mag-aamang Oliver, Adonis at Ivy mula Mandaluyong, hindi na raw kailangan ito. Ang tiles kasi na kanilang aayusin, kusa na lang daw lumulubog sa kanilang gamit na mesa. At kapag ito'y inangat, nakaayos na! High-tech! Yung manual, maganda siya kasi medyo exercise siya. Sa automatic naman, mabilisan kasi hindi ka na maghahalo. Bawat player po meron tayong isang button. Yan po yung nagde-determine kung sino yung unang kukuha ng tiles. Meron pong gumagalaw na counter dito. Ito po ang nagbibilang ng mahjong tiles na nasa loob ng machine na to. So dapat po, ang lalabas is 144. Magnetic po siya. Iniingatan po ito na hindi siya mabasag or masira kasi po kapag nasira po ang mahjong tiles, kahit isang piraso lang po, lahat ng set po is pinapalitan. Sulit na sulit siya kasi marami rin kami napapasayang ibang tao. Nagmula ang mahjong sa China at tinatayang nagsimula pa nung Qing Dynasty. Pumalat ito sa iba't ibang mga bansa sa pamagitan ng kalakalan at migration ng mga Chino noong ika-19th at ika-20th century. Sa Pilipinas, ipinakilala ito ng mga Chinong nanirahan sa mga komunidad gaya ng Binondo at kalaunan, naging bahagi na rin ng lokal na kultura at mga pagtitipon. The game itself is very interesting. More interesting than the cards. It's something unique. Ang tiga Baguio namang si Owen, tila naka-jackpot daw sa nabunot niya sa kanilang cabinet. Lumang mahjong set na halos 7 dekada na raw ang tanda. Pagmamay-ari raw ng kanyang yumaong ina. Late 1960s, I think sa Chinatown nila binili yan. Pero ang mahjong set, dinala ng kanyang ina nung nag-migrate ito sa Amerika. Paka-importante nung mahjong set na yon sa mother ko dahil feeling niya hindi siya mabubuhay kung hindi siya makakapaglaro doon. Kaya laking gulat daw niya nang matapos ang mahabang panahon, nadiskubre niya ito habang naglilinis ng cabinet. Pagka ganun kalinis and usually white and not yellowish, sometimes it's just called ivory white. Normally around 3K to 5K. That's the whole set. Yung mahjong set na yan kasi marami akong naaalala dyan. Bumabalik yun nung bata ako, na ako ang palagi niyang sinasama sa mahjongan. Yun yung aking parang childhood with her. Samantala, balik tayo sa laro sa Pulupandan. At matapos ang 4 na oras na tapatan, ang may pinakamaraming panalo, si Marites! Siya ang mag-uuwi ng 2,000 pesos. Masaya ako. Share ko sa mga friends ko. Ayun ang panalawanan ko ngayong gabi. Lakas mang maka-throwback na makakita muli ng mga naglalaro ng mahjong. Paalala ng mga otoridad, sugal pa rin ito. Bawal sa batas. Presidential Decree 1602, sir, ay paglabag sa illegal gambling law. May kakulang penalidad po, sir. Mabot sa 30,000 pesos po, sir. Kung katuwaan lang, wala pong involved na bet money. Pero pag may involved na pustahan, bawal talaga po yun, sir. Sa bawat halo ng tiles, may halong alaala. Sa bawat chow at pong, may tawanan, may asaran, may kwentuhan. Ciao! Ciao, ciao, Ken! At sa Pulupandan, patunay na kahit ang lumang libangan, pwedeng bumalik at muling mag-ingay!